Amen? So ito po yung schedule po natin every Thursday mga kapatid sa worship service schedule. So meron po tayong mga monthly team. So every month meron po. So ang team po natin for February is Conquering Love. Kung saan ang main verse po natin is sa John 13 verse 34. Sabi doon, "A new command I give you, love one another as I have loved you so much. So you must love one another." So it's all about love. And ito po yung schedule natin from February 6 to 27. So meron po tayong 1, 2, 3, 4 Thursday. Mga kapatid. So every Thursday po, yung worship service sa mga bago po, we are encouraging you to join mga kapatid. Napakaganda po ng laging nasa gawain ng Lord. So meron po dyan, ang start po natin is 7:30 p.m. Up to 9:30 p.m. mga kapatid. So nandyan yung sa pag-MC, at saka opening prayer. So tignan na lang po natin, may testimony din dyan, offertory, giving exhortation, praise and worship leader, preacher, victory prayer. So yung mga gustong mag-join, welcome po lahat, especially yung may mga talent. We are in need of lead guitar, mga kapatid. So ito po yung weekly activities schedule po natin. So, every Sunday po, meron pong discipleship from 7 p.m. to 8:30 p.m. dito po sa Panambahan, mga kapatid. Please join po, maganda po yun. And on Monday, meron po tayong intercessory prayer from 7:30 to 9:30 p.m. At meron din, we are encouraging everyone to have a prayer and fasting. So, from 7 a.m. onward po, mga kapatid. And on Tuesday, meron pong Bible study sa Tamimi area from 8 p.m. to 9 p.m. And sa Wednesday, meron pong online music devotional bilang paghahanda po. Meron pong devotion for the music ministry from 7 p.m. to 8:30 p.m. And on Thursday, so ito po, katulad ng gawain po ngayon, worship service from 7:30 to 9:30. And on Friday, meron po tayong music lesson and practice. Yung may mga gusto pong sumali, mag-join sa music ministry, that is from 7 p.m. to 9 p.m. And of course, meron ding Bible study po sa JAL Dana from 4 p.m. to 5 p.m. And meron pong morning walk, Jericho walk, from 5 a.m. to 7 a.m. Sa Friday po yan. And on Saturday, may Bible study po sa JAL Main, 7 to 8 p.m. Okay, and weekly ministries assignment. So ito po yung mga magagamit po. Pwedeng mag-share ng kanilang mga hands, para sa gawain ng Lord. So sa first week po, Thursday and Friday talaga yan, kuya, or Monday? Monday and Thursday siya. Supposed to be that is Monday and Thursday kasi yun po yung gawain sa intercessory and worship. So sa first week po, yung care team composed of yun po yung mga BS group, mga kapatid. Sila po yung magwawash ng plates at mag-vacuum. So, praise God sa mga buhay nyo. Malulugod po ang Lord sa bawat mag-share ng kanilang mga strength po para sa gawain ng Lord. For the first week po, Tamimi area, BS group. And then the second week, Dana Camp. And third week, JAL Main. Fourth week, admin. Fifth week, so volunteer po. And then, ang in-charge naman po sa projector and coding, yung pong nasa control room. Sa first week po si Kuya Edwin, second week si Kuya Nas, Kuya Peter, third week Kuya Reg, fourth week and fifth week is Kuya Nas and Kuya Menol and anyone who is available. And then gate security or gatekeeper. Sa first week po si Kuya Reg, admin, second week
or Kuya Eli, Kuya Nas, Kuya Richard. Third week, Kuya Reg. Fourth week, Kuya Menol. Fifth week, admin po, and anyone who is available dito po. And then sa weekly BS group natin, and that is tinatawag natin care team group. No, sa every Tuesday po, may Bible study po sa Tamimi area. So, mga red tag, mga kuya sa red tag. Kay Kuya Peter. Every Friday naman sa Dana Camp, JAL and EPO. Yun. And every Saturday sa JAL Main, meron po. And every Saturday, admin open BS Al-Alwan. Amen. And then sa team group, no, isa sa Tamimi area, sila po sina Kuya Benji, Kuya Mark, Kuya Peter, Kuya Reg, Kuya Julius. Sa Dana naman, sina Kuya Brian, Kuya Bel, Kuya Raylan, Kuya Bon, Kuya Laisam, Kuya Aldrin, Jalmain, Kuya Larry, Kuya John, Kuya Edwin, Kuya Arnold, Kuya John Ray, sa admin, Kuya Nas, Kuya Eli, Kuya Richard, Kuya Alvin, and Kuya Menol. Amen. And then, meron po tayong mga focal persons in every ministry po, mga kapatid. Sa Transpo, ang coordinator po is Kuya Niels, Kuya Nas, and Kuya Eli. And sa follow-up, coordinator, Kuya Reg, and Kuya Nas. Admin coordinator, couples po. So, alam niyo po yung mga couples na ministries. Service worship, service worship and IT coordinator, Kuya Eli, Kuya Nas, Kuya Niels. Music coordinator, Kuya John, Kuya Niels. And sa BS, discipleship coordinator, si Kuya Nas po, si Kuya Niels, at si Kuya Eli. So, yun na lamang po mga kapatid. And God is rewarding to those who share their hand, mga kapatid. Because God is, kahit sa pinakamaliit na details ng ating mga buhay, ay concern po siya, mga kapatid. Praise God, hallelujah. So, umpisan po natin sa panalangin. Mga kapatid, maaaring tayo'y tumayo. At basahin ko lamang po sa Psalm 107:9. For He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things. Ang Panginoong Diyos lamang po, mga kapatid, ang siyang makakapagbigay ng satisfaction. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, Heavenly Father. In your name, Jesus, we praise you, O God. We worship you, Lord Jesus, and we thank you today, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord, sa buong maghapon, Panginoon, na kami iningatan mo. Maraming salamat, O God. Sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, maraming salamat po. Thank you, Lord, na ginako mo po kami sa iyong panambahan, O God. We believe na meron kang gagawin sa buhay ng bawat isa, O God. We believe, Lord, hallelujah, nakikilos ka po, Panginoon, sa mga buhay namin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Isang pribilehyo, Panginoon, na isip ka, O God, sa oras na to, na makasama ka. Hallelujah. It's a privilege, Lord, na makaparinig ng iyong mga mensahe, na makapag-worship sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. And dalangin namin, Panginoon, na sa mga oras na to, Panginoon, samahan mo kami. We are acknowledging you, Holy Spirit, and we believe that you are in the midst of us. Hallelujah. Mamuna ka, O God, sa bawat hakbang namin, Panginoon. Manguna ka, O God, sa buhay namin, O Lord Jesus. And thank you, Lord, sa bawat kapatid, Panginoon, sa mga manggagawa today, Lord Jesus. Hallelujah. Tinataas po namin, Panginoon, ang mga buhay nila sa iyo. Mula sa music ministry, Panginoon, at sa magbabahagi ng iyong mensahe, Lord God. Hallelujah. Continue, Lord Jesus, to anoint His lips, O God. Hallelujah. Open our hearts, Panginoon,
Give us a teachable heart, O God, hallelujah. Upang sa ganun, Panginoon, lahat, O God, ng mensahe mo today, O God, hallelujah, ay maitatanim, Panginoon, sa pinakamatabang parte ng aming mga puso. Help us, O Lord, to walk with it, O God. Tulungan mo kami na malakaran namin, Panginoon. Hallelujah. Huwag mo pong hayaan, O God, na manakaw ito ng kalaban. Hallelujah. Lord Jesus, thank you, O God. We believe, Lord, that right now, Panginoon, ay may ginagawa ka na, kumikilos ka na, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo pong iparanas sa amin, O God. Hallelujah. Ang iyong grasya, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Cleanse our lips, our hearts, our mind, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, malaya kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, na maging karapat-dapat kami, O God. Hallelujah. Na manggagawa mo, Panginoon. Give us always, Panginoon, the courage, Lord, the boldness, O God, to seek you, O God. Hallelujah. Maraming salamat, O God. Hallelujah. And the rest, O God, na oras sa araw na to, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. And right now, Panginoon, we declare the victory, O God. Hallelujah. Victory, O God, hallelujah, sa gawain mo. Victory, O God, hallelujah, sa bawat aspeto ng aming mga buhay. Katagumpayan, O God, sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Sa mga pamilya namin, O God, sa Pilipinas, katagumpayan, Panginoon, sa mga anak namin, O God, hallelujah. Lord Jesus, we declare it, O God, in your name, Jesus, hallelujah. Maraming salamat. We ask, O Lord, hallelujah, to continue, Panginoon, nagabayan mo kami through the power of the Holy Spirit. Sa iyo lang kami umaasa, O God. Sa iyo lang kami nagtitiwala, Panginoon. We have our plans, O God, but we believe you have the best plan for me, Lord Jesus. At nagtitiwala kami, Panginoon. Hallelujah. Ni-reveal mo sa amin, Panginoon, ang kalooban mo. Help us, Lord, to embrace it, O God. Help us, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, na malakaran namin ito, Panginoon. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sa mga kapatid, Panginoon, na narito, O God, hallelujah. Lord, lay your hands to all of us, O God. We need your blessing. Hallelujah. Thank you for meeting us today, O God. Thank you for loving us. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you for your blood, O God. Hallelujah. Na siyang nagpalaya sa amin. At ngayon, Panginoon, ay narito kami that through your love and grace, hallelujah, ay patuloy naming nararanasan, Panginoon, ang pag-ibig mo. Thank you so much, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Help us always, Panginoon, na mabuhay nang naayon lamang sa iyong pagpapala. Give us the contentment, O God. Give us the satisfaction, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kagalakan, kapayapaan, kapahingahan, nagmumula sa iyo. It's all of it, Panginoon, ay magmumula lamang sa iyo, Panginoon. Nothing else, nothing more. And Jesus, you are more than enough for us. Hallelujah. Thank you, Lord. Magmanifest ka sa bawat buhay namin. And Lord, dalangin namin palagi, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, nasasama sa amin whatever we do, Panginoon, anuman ang gagawin namin, saan man kami tutungo, Panginoon, hallelujah. Gabay ng banal na Espiritu ang tanging dalangin namin. And Lord, maraming salamat, Lord Jesus, ikaw po ang itataas namin, Panginoon. Lord, we stand in awe of you, hallelujah. We give you the honor, the praises, Lord, and you are the name above all name, Jesus, hallelujah. Hallelujah, we love you, Jesus, hallelujah. Lord, hallelujah, we love you, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang sasambahin namin, pupurihin at natakilain sa ngalan ng Ama at Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Amen. Okay. To God be the glory at napakabuti ng Panginoon sa ating lahat at nga sa ating testimony. Okay? It is very important sa atin na makapag-share ng salita ng Lord at may bahagi natin ng ang kanyang kabutihan na nagawa sa atin for the whole week. Okay? So, the thing na mano natin is to encourage each and everyone sa ating ginagawa, sa ating buhay, sa araw-araw, how we walk being a children of God. Amen? Okay. As it said here, says, in John, 1 John 5:20 says, "And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Little children, keep yourselves from idols." Okay? So, dito, sa atin na to, sa binasa natin na text, it is a great challenge sa ating lahat to always keep away ourselves from anything that makakasira sa ating buhay. Amen? Kasi ang nais lang talaga ni Lord is tahakin natin yung landas na matuwid. Okay? Kung, let's say, sinungaling ka noon, or basagulero ka noon, we have to set aside all of that and we have to focus to Christ alone. Amen. Okay. So the thing that I can share with you, unahan ko, it is a great things na ginawa ng Lord for the whole week, na kung saan andon yung eagerness in sharing the word of God to those to the unbelief. Okay. Kaya sabi ko, I don't care if it is a Muslim or Buddhist, whoever he is, ang sa akin is may share ko ang salita ng Lord. But before I do that, I have to pray first. Because lagi ko sinasabi na kung maglakad ako o lumabas ng bahay, sabi ko, Lord, what is your plan for me today? What you want me to do now? Guide me. Yan ang lagi kong binibitawan sa aking mga bibig kung ako man nag-isa. Lagi kong nilalagay sa isip ko bago ako lumabas ng kampo para maglakwat siya. Lakwat siya ng parang hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng Lord. Hindi ko alam kung sino ang makakasalamuha ko. Hindi ko alam kung sino makakausap ko. And I praise God sa kung saan God is still using me for His ministry. Kaya sabi ko kay Kuya Peter, sabi ko ang gagawin natin dito, maghanap tayo ng mga ligaw na kaluluwa, or let's say ligaw na souls. We will win them for Christ. And I praise God na God is still working, and napakabuti ng Panginoon for the whole week. Amen. And regarding sa work, still I'm so blessed and so happy. It's because na sa company maayos ang pakikitungo ng bawat isa, laging masaya sa katrabaho. Okay? So somehow before parang yung ang lagi nila na kapag ako kausap nila, akong kasama nila is lagi silang masaya. So it's a good thing na kung saan hindi ko na-feel yung pagiging lonely, yung pagiging, say, sabi nila na yung homesick, yung gano'n. And I really praise God by reading the Word of God and sharing the Word of God. I use that na kung saan naibahagi ko sa kanila. This is I can share with you tonight. And if there's anyone who are na gusto mag-share ng blessing or let's say ng kabutihan ng Lord, you are free na magsabi kung the floor is open.
Okay, anyone? Meron bang ginawa na kabutihan si Lord sa buhay nating lahat? Hindi na natin hindi natin pag ituro kasi mahirap yung ituro eh. Baka na let's say napilitan, di ba? So, if you are convicted to share the goodness of God, so you will freely come and share the goodness of God. Amen? Okay? So, yes. Anyone? Good evening po. Wala kasing magpapasalamat ako na. Amen. Hallelujah. Glory to God po. Magandang gabi sa inyong lahat. At we are glad na pumunta po kayo dito. At gusto ko lang po i-testimony yung kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Yung wife ko, magkakaroon na po kami ng baby. Glory to God. First baby po namin. So, minsan hindi mo ma-explain na parang excited ka, parang natatakot ka sa mga responsibilities. At saka, hindi ko alam kung paano ba ako magsisaving, baka mamaya pag magpanganak siya, hindi mo alam kung normal or cesarean. So, I worried about that. At saka, tiniming din ni God na nagkaroon pa ako ng increment sa sahod ko. So, I'm very, very blessed. I'm very happy na God is perfect and God is always in timing. At saka, yung wife ko, she's very understanding at lagi ko siya sinasabi ko sa kanya kasi maliit pa yung baby, mga first trimester pa lang yata, mga more than a month pa lang. So marami siyang mga nararanasan sa pagbubuntis. So lagi sinasabi sa akin. So ako nag-worry din. So sabi ko sa kanya, manalangin ka na lang palagi, manalangin tayo palagi. Nagpanalanginan kaming dalawa online. So pagka umaga, sinecheck ko siya, sabi niya, okay naman yung pakiramdam niya. Yun nga lang, hindi maiwasan yung pagsusuka. So, glory to God na pinoprovide niya yung mga pangailangan ko. Kahit minsan na nag-worried ako, but then, salary increase is important. So, glory to God. Pupatuloy lang tayo sa Panginoon and God will provide. Amen? So, binigyan niya yung baby, so He will provide. Thank you very much sa lahat. Thank you po. Amen. Praise God sa buhay mo. At sabi nga niya, according to the scripture says, and all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Amen. So, yun nga. It is good things na na matatanggap natin ang blessing na umaapaw. Amen. Kapag tayo ay patuloy at magiging malakas, okay? Magiging let's say dedicated or devoted sa kay Jesus. Amen. Okay? We are not devoted to anything, but we must be a devoted of Christ alone. Amen. Okay? So, yan. So, salamat sa buhay mo, Kuya, at sa pag-share mo. At, yun, if there's anyone, no, we will let anyone who are to come, who are blessed, he can share. Mark. Okay. Nasaan ba si Melvin? It's okay. No need to call. Okay? So, we will let anyone who are yung excited to share the blessing of God, then they can come. Okay? No need to call. Okay? So, this is a good thing. So, if there's none, we yan na? Ano kakanta? Meron? Amen. Yun. Amen. So, Okay po. Magpapasalamat na rin po ako dahil it's a privilege and opportunity po para pasalamatan ng ating Panginoon. And yun. Kay Kuya paano? Kay Richie, yung blessing ng Panginoon sa kanyang may bahay, no, na meron na silang baby. And of course, the salary increment. And sa akin naman po,
salary increment din po. Kasi katatapos lang din po ng contract ko and then kaka-renew lang po. Kahit konti, mapalad pa rin tayo dahil ang Diyos ang nagbigay niya. So, maraming pong salamat sa Panginoon. Kahit maraming tayong pinagdadaanan, laban lang. Dahil, kailangan, di ba? Sabi nga sa, pwede nga cellphone niyo po. So, papasalamat po tayo sa Panginoon. Awitan po natin yung Panginoon. Sabi po sa, yan, mga taga-Efeso. Sabi po, purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So, nga po, no, napakalaking privilege na binigay sa atin ng Panginoon na binigay niya yung buktong ng kanyang anak para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. So, purihin po natin ang Panginoon at yun, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para lang may pagmalaki ng sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So, yun po, maraming pong salamat, Panginoon. Bagamat kami nagkukulang sa inyo, Panginoon, bagamat kami makasalanan sa inyo, Panginoon, andun pa rin po yung lubos-lubos at sukdulang biyaya na inyong binibigay sa amin, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya marapat na ikay pasalamatan at awitan, Panginoon. Hindi karapat-dapat pagkukulang na abad at wagas mo pagsinta habang walang kakayanan masulihan ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang na dapat at wagas mo pagsinta habang walang kakayanan masulihan ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Iyapak mo ako sa aking karuhan. Ibigin mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan bahira ang kabangalan salamat sa sukdulat biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Kita sa buhay ko, salamat sa sukdulat biyaya mo. Salamat, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang na apat at wagas mo pagsingkat habang walang kakayanan masulihan ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo
sa aking karugian. Ibigin mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiraan, habang nalagkawahatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Hindi pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo, ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiraan. Kabanalan, kalahatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Hindi pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, sa dakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, yes, O Lord, ang tapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito at dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri ka sa akin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan.
Itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O Jesus, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, to God be the glory po. Amen. Praise the Lord. Muli isang palakpak, malakas para kay Lord. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord Jesus, no? Salamat sa Panginoon. Unang-una mga kapatid, sa tunay nga ang kadakilaan ng Diyos ay hindi mapapantayan. At ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ay nais po ng Lord na maranasan natin. So gusto ba natin maranasan ang kabutihan ng Lord? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So dito po tayo sa part ng giving, mga kapatid. Amen. Sa mga bago, disclaimer muna. So, welcome po kayo mga kapatid. So, bakit po natin tinuturo yung lalo sa pagbibigay? Kasi dito po mga kapatid, makita natin kung ano ba yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, pagdating dito sa pagbibigay, sa katuruan sa iglesyang ito, hindi po ito pinipilit ha. Walang sa pilitan. Bagkos, tinuturo to mga kapatid. Bakit po? Kasi nandito kasi yung breakthrough sa giving kapatid. Kaya kalamitan sa atin, yung buhay, yung parang gulong ng palad. So, alam niyo po ibig sabihin ng gulong ng palad, minsan sa taas, minsan sa baba, na yung buhay, sabi nga ng ate kanina doon sa devotional na noong siya ay nagtatrabaho, panay overtime, panay habol sa ipon, pero hindi naman yung mayaman. Yung may bahay po siya ng kapatid dito. Totoo nga po mga kapatid, yun yung reality kapatid. Kaya pag-usapan natin, ano ba ang plano ng Diyos pagdating sa financial? Kasi ang dala ng Panginoong Hesus mga kapatid sa atin, it is not only na makapunta tayo sa eternal life, bagkos concern si Lord sa pang-araw-araw natin. Para kalamitan sa atin, tandaan natin na pag-usapan natin yung, kumbaga, ano yung masusulat sa salita ng Diyos. Amen? So, tinuturo ito hindi dahil na ipipilit or ibabraso. Tinuturo ito para makakaroon tayo ng idea na kung saan, paano ba ako magkakaroon ng breakthrough, lalo na sa financial. Kasi kalamitan sa atin, struggle tayo sa, or may mga makikita natin na mga patuto na struggle sa financial. And usually, yun yung problema ng isang tao. Pagdating sa Panginoon mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo tinawag na maghabol sa pagpapala. Tinawag tayo na ang pagpapala ay maghahabol sa atin. Kung maalam natin itong sekreto na to mga kapatid, so less stress ang buhay. Less worry ang buhay. Kaya nga nandito po tayo ngayon. Di ba nais natin na ang pagpapala mismo ang hahabol sa atin, hindi tayo maghihikaw sa lahat ng blessing. Kasi yun yung naranasan ni David, kapatid. Surely His goodness and mercy will follow me in all the days of my life. Alam niyo pong napakaganda na ang pagpapala mismo ang maghahabol sa atin kaysa tayo maghahabol sa mga pagpapala. Amen? So kaya, praise God. Continue po guys. Paano? Gumagana yung ano. Amen. Praise God. So financial freedom. Di ba gusto natin lahat na makakaroon ng breakthrough sa buhay? Wala, ayun naman siguro, wala sa atin na gusto na magkakaroon ng gapos sa mga financial. Wala mang gusto ng mga kapatid. Kaya nga dito, pag-usapan natin
sinabi po na isa sa pinakamayaman na tao o hari at sa kapanahonan na yon. Kundi nyo, boys, praise God. Sabi ng Proverbs po, mga kapatid, there is one who scatter yet it increases more, and there is one who withholds more than that is right, but it leads to poverty. So, ibig sabihin, sabi ni King Solomon, mas lalong nagbibigay ka, lalo kang yumayaman. Lalo kang nagtitipid o nag-iipon, kasi karapatan mo naman, ang sabi niya, it leads to poverty. That is the word of King Solomon, kapatid, hindi kay Kuya Nils. By the way, ako si Kuya Nils. Now, ito yung principle. Ang principle talaga ng Lord is opposite sa principle ng mundo. Ano yung sinasabi sa mundo, mga kapatid? Mag-ipon ka para yumayaman ka. Pero hindi yan ang principle ng Lord. Ang sabi ng Lord, the more ka na mag-ipon, yes, wala pong pumipigil sa'yo. Because that is your right. But if it is more than it's right, ang sabi niya, it leads to poverty, kahirapan. Pero the more you scatter, the more ka na magbibigay, the more ka na magkaroon. Paano po yan? Yun nga yung principles ng Lord, mga kapatid. Hindi dating principles yan. Principles yan ng Lord na kung saan is really opposite at contradict in the principles sa mundo. Kung isipin natin, mga kapatid, ito pala yung sekreto ng buhay na makakaroon ka na mas kasi example, mga kapatid, pag tayo ay tikom, hindi ka na malalagyan. Pag ikaw ay bukas, magiging daluyan ka, mga kapatid. Tama ba, mga kapatid? Yun yung nais ng Lord sa ating mga buhay. Lahat tayo, mga kapatid, pinagpala na. Pero may mga times na gapos pa rin ang isang tao sa financial, mga kapatid. At ito yung nais ng Lord sa ating mga buhay. Next slide, guys. Now, pag-usapan na natin ito, mga kapatid. Amen, ang sinabi ng Panginoong Hesus. Amen. Dito sa mga Pharisees. Tandaan natin, kalooban po ng Lord na pagpapalain tayo. Ang sabi ng Lord, I came to give you life and this life abundantly. Ibig sabihin, it is the will of God. Pero, ang will na yan, mga kapatid, is nandun yung pagpapala ng Lord. Pero will mo ba na pagpapalain ka? Kalooban mo ba, mga kapatid? Kasi kung hindi tayo mag-response sa kalooban ng Lord, wala pong mangyayari yan, mga kapatid. Tandaan natin, the Word of God will remain His promises, kapatid, until hindi tayo mag-response sa Kanyang salita. Kaya nga palagi natin iisipin, tinatanong palagi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang gumaling? Bakit hindi niya pagalingin agad? Bakit tinatanong niya? Dito, gusto mo bang magkakaroon ka ng financial breakthrough? Ayan ang tanong, mga kapatid, sa atin. Na ang buhay, marami ka ng business sinubukan. Marami ka ng mga plano. Even mga kapatid, bro, minsan bakit hindi nagkakaroon ng katagumpayan? Isang katanungan yan, mga kapatid. Amen na. Dito tayo sa sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Pharisees. Na ang context na to, ito yung itatrap nila, huhulihin nilang Panginoong Hesus. Magkukunin natin ito regarding sa giving. Ang sabi niya, later the leaders sent some Pharisees supporters to Herod to trap Jesus into saying something to which he could be arrested. Yung itatrap nila para mahuli ang Panginoong Hesus. Now, sabi niya, teacher, they said, we know how honest you are. Alam namin kung gaano ka katotoo. You are impartial. Wala kang kinikilingan on don't play favorites. You teach the way of God truthfully. Now, tell us that it's right to pay taxes to Caesar or not. Ibig sabihin, nararapat ba na magbigay ng buwis kay Caesar? Kasi kapanahonan na yon, under sila, mga kapatid, sa Romans Empire. Amen? Under sila. So, kailangan nila nagkakaroon ng batas doon na magbigay sila ng taxes po, mga kapatid. Now, sabi dito, should we pay them or shouldn't we? Kailangan ba nating magbayad o hindi? Jesus saw through their hypocrisy and said, why are you trying to trap me? Show me a Roman coin and I tell you. When they handed it to him, he asked, whose picture and title are the stamp on it? Kasi sa coins na yon, si Caesar yung empire, ano po nakalagay? Mukha ni Caesar at pangalan niya. Amen? Now, ang sabi dito, mga kapatid, sabi na, Caesar, they replied. Well then, Jesus said, give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. His reply completely amazed them. Now, ito ang pinakamaganda na tingnan natin. Ang sabi niya, nararapat ba sa batas na magbayad ng taxes? Now, dito, ano bang response ng Panginoon? Kasi si Lord, siya yung magpo-fulfill sa batas. So, pagdating sa giving po, ngayon sa kapanahon ng kapatid, hindi na po siya yung bylaw na kung pag-isipin yung bylaw, mga kapatid, it is a responsibility at obligation po. Di ba? Pag hindi ka magbayad ng tax, ano pong gagawin siya ng gobyerno? Ikukulong.
Kaya nga dito, ang sagot ng Panginoon, ang sabi niya, give to Caesar what belongs to Caesar. Kasi yun ang nasa mukha ng coin. Kung anong nararapat kay Caesar, ibibigay kay Caesar. Magkano po yun? Yan sa tanong mga kapatid. Magkano yung tax na ibibigay nila? Pero, ang sinabi dito mga kapatid, ang tanong nila, nararapat ba magbayad kay Caesar ang buwis? No, bakit dito binanggit ng Lord na give to God what belongs to God? Kasi kung nararapat tayo magbayad ng buwis, kapatid, sa kapanahon na yun, nararapat din na magbayad, o hindi magbayad, na magbigay kung ano ang nararapat sa Panginoon. Ang tanong, mayroon bang part si Lord sa financial natin? Kasi kung tingnan mo ang pera mga kapatid, wala namang mukha ng Lord yan eh. Sample yan, sila Cory Aquino. But bakit sinabi ng Lord that give God what belongs to God? Ibig sabihin, God o Jesus give us kung nararapat, give us the idea or the truth, kung nararapat na magbigay tayo para sa gobyerno, at that time, nararapat din na magbigay tayo para sa Diyos. Di ba? Tanong doon, Caesar lang. Pero bakit niya binanggit ang Lord, mga kapatid? Kasi isa itong pagtuturo, mga kapatid, na kung saan, bibigyan tayo na sa kapanahonan natin, bakit wala akong breakthrough sa buhay? Bakit nga ba? Just because baka walang part si Lord sa financial natin. Mga kapatid, baka walang part si Lord. Kaya nga, ang buhay, paulit lang. Parang gulo lang pala, taas, baba, taas, baba. Mga kapatid, may mga situation, hindi na protektahan hindi nakakaroon ng protection ng Lord, just because kulang ang ating para kay Lord ba, nararapat. Some point kasi, pagbibigay natin sa Panginoon, para bang magbigay tayo yung barya-barya, or makapag-antay naman yan si Lord eh. That is true, kapatid. Makapag-antay talaga si Lord. That is true. Understandable, sir. Makakaintindi naman si Lord eh. But the thing is, kapatid, mayroon siyang binaba si Lord na salita niya. Until hindi susunod ang tao, mga kapatid, hindi mo maranasan ang pagpapala. That is true, kapatid. Until you don't follow the word of God, you do not, kapatid. Normal po, mayroon kang sahod, may trabaho ka, may sahod ka. Normal po yan. That is a common blessing. Iba yung blessing na nagmumula sa Diyos, mga kapatid, because that is a favor. Magtataka kayo, kapatid. Kasi bakit? Na mayroong pamangkin dito, alam niya kung gaano kami kahirap sa buhay sa probinsya. But if you are faithful with the little things, the Lord will lift you up. Kapatid, yung naranasan ko personal. Kaya nga pag-usapan natin ang part na to. Kaya next slide. Na ngayon, bigyan natin, kapatid, give to God what is rightfully His. Magbigay tayo kung anong nararapat sa Diyos. Para hindi tayo para hindi tayo madidisip, mga kapatid, balik mo kaya. Sa gano'n lang. Balik sa ano. Balik sa introduction, balik mo. Ang sabi yun, give to God what is rightfully His. Meron bang karapatan si Lord sa financial mo? Kasi palagi kasi natin sabihin, ang buhay ko nagmumula kay Lord. Si Lord talaga ang may right. Si Lord ba may right sa buhay natin? Pero bakit pagdating sa financial, parang wala siyang karapatan, no? Parang wala siyang part. Mga kapatid. Kaya nga sabi ko, ang buhay ng tao, hindi talaga nabubuksan, mga kapatid. Bakit? Because yan po ang ginagawa ng kaaway to, na makakaroon ng greediness ba? Ang isang tao, mga kapatid. Kaya, give to God what is rightfully His. Tandaan natin, binanggit ang Panginoong Hesus, no? Magbigay kay Caesar, amen? Ang sabi niya, magbigay din kayo sa Diyos. Ibig sabihin, God must have part. Or otherwise, mga kapatid, ang blessing na normal sa trabaho, yes, may normal kang trabaho. Pero, how about, mga kapatid, in the future? Di ba yung last na pinag-usapan natin, future investment. Now, pag tayo magbigay, mga kapatid, sa Diyos, kung anong nararapat sa Kanya, you are recognizing that God is the source. Tandaan natin, lahat na meron tayo, nagmumula po sa Diyos. Wala po sa atin, mga kapatid. Kung makita natin, kung sa buhay natin, mga kapatid, kasi wala man tayong source, hindi man sa atin yung kalakasan ng buhay at trabaho. Kung isipin mo ngayon, mga kapatid, kung tayo ay hindi lang tayo, mga kapatid, pumunta dun sa blessing, yung source muna ang unahin natin. Di ba unlimited yan, mga kapatid, pag source ang unahin natin? Huwag ka naman manatili doon sa mga yung dumadaloy. Doon ka talaga, unahin mo yung pinagmula ng pagdaloy. At yan po ang Diyos, mga kapatid. Magbigay sa Diyos kung ano ba ang nararapat sa Diyos. Now, ano ba ang nararapat sa Diyos pag nagbibigay tayo? Mga kapatid, yan ang tanong, no? May part ba talaga si Lord sa ating buhay o sa financial natin? Next, guys.
na introduction. Amen. Okay, alam ko maraming nagkukot dito mga kapatid, but let us see kung ano siya sabi ng Lord. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly, hindi napipilitan, or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Na kung pansinin natin mga kapatid, habang pinagbulay-bulayan ko to, ang sabi, each of you should give. What does it mean sa atin? Pag sasabi ko, you should go. Ibig sabihin, giving, pagdating sa Diyos, hindi siya batas, but it is not an option. Hindi lang sabing when you give. Ibig sabihin, kung gusto mo lang magbigay, kung feel mo lang magbigay, kung sa pagbibigay, kung nakakaroon ka lang ng feeling, hindi po. Ang sabi niya, each of you should give. Tama ba? Should. Ibig sabihin, it is an instruction. Not just an option, kapatid. It is an instruction, not an option to give. Amen. Praise God. Salamat sa buhay mo, Chris. Praise God. Amen. Okay, dito muna tayo. Ang sabi niya, each of you should give. Ibig sabihin, it is instruction sa ating mga buhay na nararapat tayo magbibigay. Bakit po? Kasi maging kapart si Lord sa ating mga financial. Mga kapatid. Now, pagdating sa giving, marami pong pagtuturo dito mga kapatid. Kung paano tayo tuturuan dito. Tandaan na, hindi ito pinipilit. Wala ito sa pilitan, but dito tayo magkakaroon ng breakthrough. Kaya buhay natin, bakit ang dami natin plano pero parang walang nangyari, mga kapatid. Now, ang dami natin subukan. Right now, pagdating sa Panginoon, isa lang sinasabi ng Lord, test me on this. Pagdating sa financial, ang sabi ng Lord, subukan niyo ako dito. Amen? So, marami tayong sinubukan ng mga business, ng mga plano. How about subukan natin si Lord? Ang sabi niya, when you give, hindi sa batas, but what your heart decided. Ano bang nasa puso natin, mga kapatid, pagbibigay? Ang sabi niya, dahil kinalugdan ng Diyos ang masayahing magbigay na. Pesahan natin ang first principle. Pag sinasabing you should give, mga kapatid, it means that ang giving ay hindi lang by feeling, mga kapatid. It gives us the principle of sacrificial giving. The Old Testament, the New Testament, tinuturuan tayo, hindi sa batas, but mayroon ding pagbibigay ng sacrifice. Tandaan yung balong babae. Pag sasabing sacrifice, mga kapatid, yung balong babae na yung kakainin na lang, pinagkaloob niya pa. Yun yung an example of sacrifice giving, mga kapatid. Ibig sabihin, pag sacrifice giving, mga kapatid, season or out of season. Kung ramdam mo, hindi mo ramdam, feel mo, hindi mo feel, yan po ang klaseng pagbibigay ng nais ng Lord. Ang sabi, each of you should give. Hindi lang sinasabi na each of you, kung feel nyo na magbigay kayo, magbigay kayo, hindi po. Should. Ibig sabihin, it is a command sa atin. Not by law, but it is sacrificially giving. Bakit? Because giving to God as an act of service, mga kapatid. Ibig sabihin, is a ministry sa atin. So, ang pagbibigay, hindi lang basta-basta nagbibigay ka, ganyan. It's a ministry, is gawain ng Panginoon. Each of you should use whatever gift you have to receive. Ano po, saan natin gamitin? Hindi po sa sarili natin. Magbibigay tayo para sa Panginoon to serve others. Para magagamit sa iglesia, magagamit for the expansion of the kingdom of God. Kasi ang sabi niya, as a faithful stewards of God's grace in various form. Faithful, kapatid, tapat. Tandaan natin, lahat na meron tayo is not come from us. Now, paano tayo napagkatiwalaan ngayon sa ating financial? Now, praise God, nandito po tayo. Nilagat niyo mga timing niyo, mga kapatid, how you make a steward of your time, of your life. But pagdating sa financial, are we a faithful steward? Kasi ang sabi niya, various forms. Ibig sabihin, klase-klase, yung talent mo, yung time mo, yung buhay mo, yung heart mo, kapatid, various forms. Iba't ibang klase, mga kapatid. Na, diretsuhin natin. Madili natin, mga kapatid. Number 2, ang sabi niya, not reluctantly, hindi napipilitan. Ibig sabihin, willingness to give. Pag mayroon kang willingness, you are offering your love sa Diyos pagdating sa pagbibigay. Now, pag sinasabi mong mahal natin ang Diyos, mga kapatid, sigurado natin mahal natin ang Diyos. Nagmamahal ba tayo sa Diyos? Amen. Okay. Just hold on that, mga kapatid. I-clear up natin ngayon kung talaga bang totoong nagmamahal tayo sa Diyos. Ang sabi niya, Apostle Paul, marami pong verse. Kukunin natin itong verse na to. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ano naintindihan natin, mga kapatid? When we say that we love God, mga kapatid, when we give to God, there must be a demonstration. Ibig sabihin, anong proof natin na minahal natin ang Diyos?
Yun ang tanong. What is your proof? What is your evidence? The evidence that God loved us, He gave. For God so loved the world that He gave. John 3:16. Sabi ng book of Romans, this is how God loved us. He demonstrates His love. He demonstrates, pinapakita. Now, ibig sabihin na through giving, you are demonstrating your love to God. Without giving, there is no evidence of love. Then how you will say that you love God? Mga kapatid. This is very direct statement kasi tandaan natin, love of God is not about your feeling or emotion. Love, Lord, I love you. Faith without work is dead. The same as your love. Mga kapatid. Now, ang sabi ni Apostle Paul, that who loved me and gave himself for me. So what is the evidence of love? What is the proof of your love to God? You demonstrate it through giving. Not just financial. Now, nasa finances tayo ngayon. Ano po? Giving your life, giving your time, giving your talent, and giving your all heart. Ang kasama yung treasure yan, mga kapatid. How you will measure? Paano mo ngayon ma-measure ang pagmamahal mo sa Diyos? You measure it, you demonstrate it through your love. At through your giving. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa John 15:13 that there is no greater love than this, that He offered His life for His friends. Sabi niya, walang higit na pagpapakita sa pagmamahal na to na ibinigay ang kanyang buhay sa mga kaibigan niya. Bakit po, mga kapatid? Because you cannot give to someone else to God other than your life. Ano ba ibig sabihin? Hindi ibig sabihin na magpapako ka, kapatid. It is a total commitment. Kasi ang Panginoong Hesus, siya lang po ang pwede ipako, hindi tayo. Ang sinabi ng Lord, total commitment natin. Now, when you say that you love God, you will show it through your giving. Either it's finances, your time, mga kapatid. Kasi minsan pag may sahod ang tao, ano nangyayari, mga kapatid? Brad, hindi mo na ako makadalo ngayon kasi papadala ako eh. Maglalaba ako. Ang dami, mga kapatid. Hindi ito pinaparinggan, mga kapatid. It is just that God is an option lang sa mga tao. Kaya nga, sa ating mga buhay, ang hirap talaga mabuhay ng isang tao, mga kapatid. Struggle talaga. Bakit struggle? Because if you stay on your own understanding, napakahirap mabuhay ng isang tao pag walang di kasama sila. That is true, mga kapatid. I am a witness of that. Napakahirap ang buhay pag hindi mo kasama si Lord. Kasi pag kasama mo sa Lord, may sitwasyon eh. Lalo na pag walang Lord, mga kapatid. Pero masaya pag na si Lord. Bakit po, mga kapatid? Magana ang buhay dahil sinasamahan ka ng Lord. Kasama mo siya. Amen? Palagpakan natin si Lord. Pangatlo, mga kapatid, tandaan natin, act of love, giving through your love, through service. Na pangatlo, mga kapatid, God loves a cheerful giving. Pag cheerful giving, mga kapatid, yung masayang magbibigay, ibig sabihin, you are giving glory to His name. You honor God to your finances. Sa Proverbs, ang sabi, honor God to your wealth. Do we honor? Ibig sabihin, mga kapatid, is, pag sabing honor, mga kapatid, nagbigay ka nga, example, mayroong mayor, pupunta sa bahay nyo. Pag sabing i-honor mo ang mayor, kapatid, handaan ba siya ng tuyo? That's how you honor? Hindi po, kapatid. Talagang mangutang ka para ipakain mo sa mayor. That is how you honor the person. Tama ba? Mga kapatid, that's how we honor the person, mga kapatid. Hindi po yung mga papakain mo, mga ginamos sa Bisaya, bagoong, or barya, or mga tuyo, kapatid. Hindi po. Lalabas yung mga magagandang plato, tama? Lalabas yung mga tinatago-tago ng mga kagamitan para sa bisita. That's how we honor now. Pagdating sa pagbibigay, when we say we honor God, dito na mga kapatid, makikita ang reflection sa atin. Sa atin, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng Lord, the measure you give to God, the measure you come back. Ano bang gustong kalaki, mga kapatid, ang pagbibigay sa Panginoon? Kasi dala, nag-iipon tayo. Di ba, 10% ang pinakamalaking tubo. 2% ba? May iba nagpapatubo ng 10% pero hindi yan, hindi yan biblical. Alam niyo po, mga kapatid, pag ilagak niyo sa Panginoon ang ating mga finances, hindi lang 10%, kapatid. Ano bang sabi ng Lord? 30-fold, 60-fold, 100-fold. Ibig sabihin, it will times 30. May meron kang 1 real, magkakaroon ng 30, 60, 100. It's not just percent, kapatid. Kasi hindi man kuripot si Lord.
Hindi ko report mga kapatid, madaling kausap si Lord. Kaso lang ating mga buhay is mahirap kausap pagdating sa mga finances. 1 Corinthians 6:12, ang sabi, on the Lord's day, each of you should put aside something. See? Tinuruto niya Apostle Paul. From what you have earned during the week and use it for the offering. See, mga kapatid? For the week, kung ano pinagkaloob sa inyo, sabi ng Lord, magtabi kayo para ilagat niyo sa Panginoon as an offering. As a Lord's Day, meron bang araw si Lord sa ating mga buhay? Ang sabi niya, the amount depends on how much the Lord has helped you earn. So, hindi din dito mga kapatid, ay mangutang ako para may bibigay. Hindi po Hindi ko yung inutusan kasi ang sabi niya dito, sa pinagkaloob ng Lord sa atin sa buong linggo o buong buwan. Ang sabi niya, don't wait until I get there and try to collect it all once. Minsan kasi sa atin is, example, yung kapanahon ng Corinthians, inaantay nila si Apostle Paul kasi Apostle gagawa ng mga milagro. Kumbaga, yung pagtitiwala ba? Example, meron tayong magbibigay tayo, ano yung kaya nilang pera? Baka kakainin nila. Baka i-Starbucks nila. Baka isipin, ang ibig sabihin nito mga kapatid is, don't wait. Ibig sabihin, pagdating sa Panginoon, may narinig ako, all out. Mga kapatid. Prepare. Now, maganda ka para sa, ang sabi ng Lord, you have put aside something, kapatid. Magbigay ka para sa Panginoon kung pinagkalooban ka ng Lord o binigyan ka ng grasya o nakakaroon ka ngayon kung makakita na pinagkaloob ng Lord, magbigay ka para sa Panginoon. Ibig sabihin, you have to give, mga kapatid, para sa kalawalhatian at ang pagbibigay na yan, dapat cheerfully. So you have to give as an act of worship. Ibig sabihin, Lord, ibigay ko to para sa kalawalhatian mo. Ito lang po, Lord, ito lang talaga ang kaya ko ngayon by faith. Next time, Lord, bigyan mo ko ng puso na mas lalo pang magbubukas. Yun ang nais ng Lord, mga kapatid. Kasi nais ng Lord na cheerfully. Amen? So, conclusion tayo, mga kapatid. So, rightful giving, kapatid, is recognizing God is your source of everything. Offering to God, rightfully is from loving Him, serving Him, and worshiping Him. So, the disciple of Jesus is a giver. Hindi po greedy, mga kapatid. Tandaan natin yan, hindi stingy. Anong sabi ni David sa Chronicles? Tandaan natin kung paano po si David from nangangalaga ng tupa, ngayon nagiging hari. Tandaan natin kung anong puso niya. Para maunawaan natin, dahil doon kasi titingnan ng Lord kung paano ba tayo mapagkatiwalaan sa anong meron tayo. Kasi doon, sabi ko nga kanina, kung mapagkatiwalaan tayo sa mga kapatid, sa mga maliliit sa trabaho, pagkatiwalaan tayo ng Lord sa malalaki. Eh anong sabi ng Lord? Who I am? Sino ako? Hari na sa dito, kapatid Who I am? And who are my people? Sino yung mga tao ko? That we give anything to you na makapagbigay sa iyo. Sino ba ako na makapagbigay sa iyo ng mga ganito? David recognized, ang sabi niya, everything that we have has come from you. And we give you only what you first give us. Diba? Makapagbigay lang kami dahil ikaw na nagbigay. Nakita ba natin ito, mga kapatid? The Lord, sa trabaho ko, sa buhay kong ito, pinagkalooban mo ako ng kalakasan, ng trabaho, ng pabor. David recognized it na kung mayroon tayong gano'n na ma-recognize natin, mga kapatid, surely, kapatid, the Lord, hindi wini-withhold ng Lord ang blessing. Tandaan natin, it is the will of God. Kalooban po ng Diyos na pagpapalain tayo. That is true. Why? Bakit ba napalito ang Panginoon Hesus? Sabi niya, pagpapalain tayo, pero hindi natin maranasan ang pagpapala, kaya nga palagi natin intindihin, ang Diyos nangako, pero mapapako iyan pag hindi tayo sumunod. Mga kapatid, maraming mga pangako ng Diyos na hindi na kakaroon ng pangyayari sa atin. Bakit? Because sabi ko nga, ang ating mga sarili, hirap maturuan. Now, that is your decision. This is your choice, mga kapatid. Pagdating sa pagbibigay, wala pong bumipilit sa inyo, even me. Nilatag natin ito para maunawaan natin, mga kapatid, na mayroon palang nilatag si Lord pagdating sa kanyang salita. Amen? So tayo po tumayo. Praise God. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. And let's pray. Hallelujah. Let's put our heart to trust in the Lord. Ating mga trabaho. Remember the goodness of the Lord. Yung kabutihan niya na pinagkaloob sa atin. Yung mga increment, yung mga promotion, yung mga favor. Take of that, kapatid. Yung pagpunta natin sa Saudi, hindi lang po aksidente yan, kapatid. Amen? Father, in the name of Jesus, we thank you for your goodness and your love and your grace. We thank you, Lord, na isang opportunity na binigyan mo kami, nagtatrabaho kami sa bansang Saudi Arabia. At salamat, Lord, na natagpuan din ang aming mga buhay dito sa panambahang ito.
Lord, alam namin, Panginoon, that you teach us to give sacrificially, generously, hallelujah, and you teach us to give, Panginoon, cheerfully. Thank you, God. Give us the heart of giving. And Lord, bless the work of our hands. Gamitin mo ang mga kumpanya namin, Lord, to be the channel na maging alulod, daluyan ng mga pagpapala. Dahil ikaw ang source na meron kami. Lord, sa gabing ito, kinikilala ka namin, Panginoon. We acknowledge you. We recognize you that you are the source of everything that we have. And we thank you, God, sa araw na to. Kaya tiyataas namin, Lord, give us the heart of giving to be on all out pagdating sa pagbibigay sa iyo, Diyos. Salamat po, Ama. We give you all the glory and the honor and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, manatiling na katayo. Praise God. Ano po sa upuan? Amen. Habang inayos po natin ang ating mga upuan, magbatean po tayo. Kumustahin natin ang ating mga kapatid na nakasama natin ngayon. Amen. Hallelujah. Wala ka jacket, bro. Hallelujah. Bago kami kasama sa Amen. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang mga pagdamang ating awitan. Hallelujah. Sabi sa Psalm 1:7, great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Jehovah upholdeth the meek. He bringeth the wicked down to the ground. Sing unto Jehovah with thanksgiving. Sing praises upon the harp unto our Lord. In Proverbs, the name of Jehovah is a strong tower. Hallelujah. The righteous runneth into it and is safe. The rich man dwelleth in a strong city and as a high wall in his own imagination. Before destruction, the heart of a man is haughty, and before honor goeth humility. He that giveth answer before he heareth. It is folly and shame unto him. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tuloy natin ang Panginoon. Awitan natin siya. Ay kagalakan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner, let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Hallelujah. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner and the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. One more time. Great and mighty is the Lord. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner and the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. He's my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will cast the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord, hallelujah, for the Lord is my tower, and He gives me the power
beautiful tower. He will crush the tower and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Yes, Jesus is the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He is the name, the only name. Jesus is the name of the Lord, our Lord. Hallelujah. Our hope and our salvation. Hallelujah. 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 And the Lord, hallelujah, is great in our life, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Continue to worship our Lord, mga kapatid. Hallelujah. Sing unto Him. Hallelujah. Open your mouth and the Lord, hallelujah, ang Panginoon ay nakikinig sa ating mga awitin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps Himself in light. Darkness cries to hide and tremble at His voice. Tremble at His voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. That God is free in one. Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great
Jesus, I love you. I love you. Oh, Jesus, I love you. I love you. Oh, Jesus, I love you. I love you. Oh, Lord, hallelujah. We love you so much, oh Lord. Hallelujah. For you are so good. For you are so faithful, oh Lord. Hallelujah. For you are so mighty, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Your name is holy. You are so worthy, oh Lord. Hallelujah. And all the praise belongs to you, Lord God. All honor belongs to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh God of miracle. Hallelujah, Jesus. You are so good. You are so good in our life, oh God. Hallelujah. And we thank you for everything what you have done to us, oh Lord. At sa lahat ng gagawin mo pa sa aming mga buhay, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You are so great, oh God. Hallelujah. You are the strong tower, oh Lord. Hallelujah. And you are so mighty, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Your name is like a honey on my lips. Your spirit like a water to my soul. Your word is so loud unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like a honey on my lips. Your spirit like a water to my soul. Your word is so loud unto my feet. Oh, Jesus, I love you. I love you. Your name is like a honey on my lips. Your spirit like a water to my soul. Your word is so loud unto my feet. Oh, Jesus, I love you. I love you. Your name is like a honey on my lips. Your spirit like a water to my soul. Your word is so loud unto my feet. Oh, Jesus, I love you. I love you. Oh, Jesus, I love you. I love you. Oh, Jesus, I love you. I love you. Yes, the Lord. We love you so much, the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give you thanks. Hallelujah. Hallelujah. For tonight, oh Lord. Hallelujah. We will be grateful because we will hear your word, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for all the privilege that you are given unto us, O Lord God, sa lahat ng mga kapatid na narito ngayon, na nag-expend ang kanilang time, O Lord. Hallelujah. Bless their life, O Lord God. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. You are so good. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Father. Hallelujah.
Hallelujah.